Sumugod sa iligan na post office ang ilang kababaihan at estudyanteng Maranao para iprotesta ang umiiral na martial law sa Mindanao. Dinadaing nila ang diskriminasyon at kakulangan daw sa relief goods sa evacuation site. Mula sa Iligan City, may ulat on the spot si Steve Daisa. Steve? June, suportado ng lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur ang panukalang extension ng martial law. Yan yung napagkasunduan ng mga local leaders sa pulong na kasalukuyang isinasagawa sa ngayon. Pero tinapatan yan, June, ng kasabay na kilos protesta gaya nung nasa likuran ko. Sila naman yung tutol sa extension ng martial law. Emosyonal ang kababaihan at mga estudyante ng Marawi sa kanilang isinagawang kilos protesta sa tapat nitong Iligan Post Office. Galit at umiiyak nilang ipinanawagan ang kagyat na pagpapatigil sa martial law. Lubos na raw apektado ang pag-aaral ng mga estudyante, lalo na mga bata sa mga evacuation center. Nasira raw ang kanilang buhay dahil sa gulo. Gate nila hindi pa raw ba sapat ang 2 buwang gyera para maubos ang maute sa kanilang lugar. Labis na diskriminasyon daw ang nararanasan nila at halos ipagtabuyan kapag nababatid na sila ay Maranao. Ayon kay Aida Ibrahim ng Tindig Maranao, halos ayaw silang tanggapin kapag sila ay mangungupahan. Gustong-gusto na rin daw sana nilang bumalik sa kanilang lugar lalo't mas nararamdaman nila ang kaligtasan doon. Kinukulang na raw mga relief goods sa evacuation site. Liban sa kilos protesta rito, June, ay makikiisa rin ang Tindig Ranao sa grupong magtatangka naman na magmarcha papasok ng Marawi para makapasok sa mismong araw ng sona ng Pangulong Duterte. Mayroon din daw silang hiwalay na kilos protesta sa plaza ng Iligan sa Lunes. Tuloy naman ang pakikipagdialogo ng mga local leaders sa mga nagbabantang magmarcha pa Marawi. Giit nila, kaligtasan ang numero 1 concern kaya hindi nila inirerekomendang bumalik doon. Ayon kay Lanao del Sur Vice Governor Mamintal Adjong Jr., kung siya lang daw ang tatanungin, gusto na rin niyang bumalik sa Marawi. Pero ang tanging ligtas sa area ay ang Kapitolyo at Brigade na nakalulusutan din ng may 10 hanggang 20 stray bullets. Hindi raw ubrang isakripisyo ang kaligtasan. Gayunman ang rekomendasyon nila ay kanlungin itong mga evacuee mula sa Marawi na mga kalapit na bayan ng Lanao del Sur. Dapat lang daw magarantiyahan na mabibigyan din itong mga bakwit ng sapat na supply ng relief goods habang hindi pa nagsisimula ang rehabilitasyon sa Marawi. June, kabilang dun sa napagkasunduan ng mga local leaders ay sana raw kung magkakaroon ng extension, mga hanggang 2 buwan lamang, taliwas dun sa panukala ng administrasyon hanggang Disyembre. Pero pwede naman daw itong i-extend hanggat hindi pa rin natatapos ang gulo sa Marawi. Yan muna ang pinakasariwang balita. Wala pa rin dito sa Iligan City. Balik sa iyo, June. Steve, mayroon bang mga nirereklamo yung mga nagrarally dyan ng mga pang-aabuso na resulta ng idineklarang martial law? May mga sinasabi sila na mga human rights violations pero hindi naman nila in-specify kung ano talaga yung mga ito. Pero ang sinasabi nila sa atin ay yung pinakamalaking epekto daw sa kanila ng martial law ay dun sa kanilang edukasyon at syempre dahil hindi naman nila gustong maging bakwet at yun daw yung nararanasan nilang hirap sa ngayon, June. At isa na lang, Steve, sa Lunes, sa sona ng Pangulo, tatangkain nilang bumalik, pumasok dun sa kanilang mga lugar sa Marawi City. Ano ang pwedeng mangyari dyan? Siguradong ang militar at yung iba pang lokal na opisyal, ihaharangin sila makapunta doon. Tsak yan, June, dahil umiiral pa rin ang martial law dito sa Mindanao at ipatutupad ng pulisya at ng militar yung kanilang mandato na syempre i-cordon yung area para na rin sa kaligtasan nitong mga residente na pupilit na pumasok. Kaya naman tuloy-tuloy pa rin ang dialogo hanggang sa ngayon para makumbinse yung mga magpupumilit na pumasok na ipagpaliban muna yung kanilang pinaplano, June. Steve Davisan, maraming salamat.